Good morning guys, kasabong Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito naman ako sa umaga na ito ngayon. Magpakitag sample, pruiba sa inyo sa alaga ko nga mga manok na sarili kong breed na mga panglaban. Kasabong pala, bago ko simulan ang ating topic ngayon tungkol sa isa ka taong sabungero na kausap ko kahapon tungkol sa tinawag daw o backyard breeders o bakit may backyard breeders o may malaking farm, game farm. Kaya papaliwanan ko yan ang topic natin umaga ngayon. Bibigyan ko ngayon o kasagutan, kaliwanagan ang isa natin magkasabong na nakausap kong nagtatanong sa akin. Bago ang lahat, pagpatuloy ko, magpasalamat muna ko sa inyong lahat na nakasubscribe sa akin. Maraming salamat sa inyo. Thank you. At saka sa hindi pa, pakisubscribe din, pakipalo itong channel ko. Kasi dito lang na paraan, mayroon kayong matutunan sa akin kahit papaano na pangdagdag kaalaman sa mga alaga ninyo ng mga manok. Kasabong pala, may nakausap ako kahapon na isa din kasabungero na nagmamanok na backyard breeders lang, na baguhan pa lang. Bakit daw may tinatawag pa rin o backyard breeders? Anong ibig sabihin ng backyard breeders? At saka yung tinawag o game farm, malaking farm. Ang pinagkaiba yan kasabong, sa pangalan lang yan o sa nagmay-ari. Bakit ang tinawag din o ito unahin ko, ang tinawag o backyard breeders katulad sa atin, katulad sa akin, backyard breeders lang. Ang manok natin hindi marami, kukunti lang kung ikumpara sa kanila. Ang tinawag o malaking farm talaga ha. Iba yan, libo-libo ang manok ang usapan doon. Libo-libo pataas hanggang 5,000 yan, pataas pa yan sa mga malaking farm talaga yan. Yan tinawag ko mga malaki talagang farm. Ang mga backyard breeders naman, ang manok natin pinakamataas sa backyard breeders din, mayroong nagmamanok lang ng 20, yung iba marami na sa kanila ang 20 dahil maliitan lang na magsasabong, lalo na kung mahirap lang tayong backyard breeders, kasi ang backyard breeders din nagdepende din yan. Mayroong depende sa kakayahan din sa magmamanok. Mayroong nagmamanok ng 50 piraso backyard breeders, paliwanag ko sa inyo, 100 backyard breeders pa rin yan ang nagmamanok ng 100 piraso. Ulitin ko sa inyo, ang nagpa-farm naman, mayroon din nagdepende yan sa kanila, sa pwesto din o sa budget nila na nasa tao yan. Mayroon din na 500 ang minamanok, 200, 300. Yan ang mga maliit na farm yan. Semi-farm lang yan kung tawagin. Kaya ang malaking farm talaga, 1,000 ang usapan, 1,000 pataas na yan ang mga manok. Dapat maliwanagan kayong mga baguhan pa lang na tinawag bakit pag manok mo marami na daw, 50 piraso. Marami naman talaga sa backyard breeders lang yan, katulad sa atin. Marami na ang 50, 100 ang manok sa atin dahil maliit lang ang lugar natin at saka abot kaya lang sa budget natin. Pero sa mga big time, mga milyonaryo, libo-libo ang usapan yan. Totoo yan. Sa itlog pa lang ipaigibit nila, libo-libo na yan. Alam na alam ko yan dahil kabisado ko ang mga malakihang nagpa-farm. Kaya ang pagmamanok, ito yung isasabi ko sa inyo, isa-suggest ko sa inyo, hindi ito kagaya ng alak. Ito ibigay kong tip sa inyo mga baguhan pa lang na magmamanok. Ang pagmamanok, hindi kay alak sabihin na ilagay sa tiyan. Ang manok di pwedeng ilagay sa tiyan kung pangkatay na manok. Pero mga manok na tinawag kong fighting cock, mga panglaban, ilagay sa ulo natin o sa puso ang pag-alaga ng manok. Hindi ito kay pwedeng ilagay sa tiyan, hindi ito pang-ulam na manok o kaya alak na sabing wag ilagay sa ulo. Marami kang uminom daw ng alak, huwag ilagay sa ulo. Pero dito sa manok, pag magmamanok ka mag-breed ka ng mga panglaban manok Texas quality, ilagay mo sa utak, sa ulo mo yan o sa puso. Yan ang importante sa pagmamanok. At saka ito paliwanag ko rin ulit sa inyo. Pagdating din sa pag-alaga ng manok, kagaya ng farm, ang dami din ibig sabihin ang farm. Sa mga baguhan pa lang, parang alam nyo, ang farm ay nagpa-farm ng mga katay na manok.
May nagpa-farm ng kambing, nagpa-farm ng baka, kalabaw, nagpa-farm. O, karniro man yan. Nag-farm ng pato, bibi, ang daming klase sa nagpa-farm. Iba rin tong nagpa-farm sa mga Texas ng mga manok, mga cockfighting ang tinawag nito. Nagpa-farm ng mga manok na cockfighting, mga panglaban. Kasi may nagpa-farm ng mga kataying manok lang din, may nagpa-farm na pinapaitlog lang, kagaya ng bibi. Hanap buhay nila, negosyo yan. Dito naman, sa pagmamanok, gaya niyan, mga Texas, itong hawak ko palang mga manok ngayon, mga bata to Grace, hindi to pangkatay na nagpa-farm ng ganito, mga cockfighting to, mga panglaban. Yan ang diretsyong paliwanag ko sa inyo. Mga cockfighting ito, hindi ito mga farm na kinakatay. Sana nabigyan ko o kasagutan, solusyon yung mga mga nakausap ko kahapon, kasi sabi ko panoorin mo doon ko dahil parang marinig din dito sa channel ko, sa mga viewers ko, followers ko, kung anong ibig sabihin ng farm. Ang daming ibig sabihin sa farm, anong ibig sabihin ng backyard breeders. Sana nakuha ko na, naisagot ko na ang kaliwanagan sa ating mga baguhan palang magsasabong. Pag sinabi, ulitin ko, pag sinabing farm, ang daming ibig sabihin yan, alam nyo na. May nag-farm ng kalabaw, baka, lahat na hayop. Pag malakihan na lugar, farm na yan. Kagaya ng bakahan, farm din ang tawag yan, kung malakihan. Pero kung tinali-tali lang yan, alaga lang na parang pag-uwi-uwi lang sabay, para rin backyard breeders ang tawagin yan. Ganon din ang pagmamanok. Kung ang manok, muulitin ko, 20 piraso, 30, 50, 100, backyard breeders pa rin yan kasabong, kasi ang nagpa-farm talaga ng malakihan, tinawag na farm, 1,000 pataas ang mga manukan yan, ang bilangan yan. Pero sa nagmamanok lang ng mga, ulitin ko, 500 pababa, ano lang yan, lalo kung 500 pa lang ang manok mo, media farm lang yan sa mga malaking farm, kasi ang usapan parang 1,000 hanggang pataas. Sana makuha nyo na ang ideya tungkol sa tinatawag o nagpa-farm o nagba-backyard breeders tayo. Maraming salamat sa pagpanood nitong i-upload kong video sa inyo. Sana mayroon kayong mapulot o matutunan sa akin sa umaga na ito sa ating pinapaliwanag tungkol sa pagmamanok, pagpa-farm. Maraming salamat. Thank you. Bye-bye.